Nagising niya ang isang kapangyarihang kasing lakas ng Diyos at naging pinakamalakas na swordsman. Si Leon, isang 17 taong gulang na batang lalaki, ay gumising ng isang makapangyarihang baluti sa antas ng Diyos at naging pinakamalakas na eskrimador. Sinanay niya ang kanyang buong buhay na gumamit ng espada, hindi para sa kasiyahan, ngunit dahil kailangan niyang gawin ito upang makumpleto ang kanyang paghihiganti at tungkulin. Ipinanganak si Leon noong gabi ring dinakip ang kanyang ina, si Ana, at sinunog sa istaka, na kinasuhan ng pagiging mangkukulam. Si Ana ay isang Mackay priestess, isang bahagi ng isang order ng armored knight na tinatawag na Mackay Knights, na nakipaglaban upang alisin ang mundo ng mga demonyo na tinatawag na horrors. Si Ana ay buntis ng husto nang sunugin siya sa tulos, ngunit bago pa siya masunog, ipinanganak niya si Leon at gumamit ng mahika para protektahan ito habang nasaksihan ito ng mga tao. Ang ama ni Leon na si Herman ay binihag dahil isa rin siyang Mackay Knight. Si Zorro, isa pang Mackay Knight, ay lumabas sa kanyang kulungan nang manganak si Ana. Nagsimula siyang kumilos at tumakbo palabas para sunugin si Leon. Kinuha siya ni Zorro at tumakas, nilisan ang bayan ng Valiente. Gayunpaman, si Mendoza, ang tagapayo ng hari at ang salarin, ay nag-utos sa mga Royal Knight na sundan si Zorro at hulihin siya at ang kanyang bagong panganak na anak. Napagtatanto na ang pagtakas ng isang kabalyero ay nagbabanta sa kanya, sinabihan ni Mendoza ang hari na simulan ang isang mangkukulam na pamamaril. Mahigit 100 sa Mackay Knights at pari ang pinatay ng Royal Knights. Ngayon, makalipas ang 17 taon, tumayo si Leon matapos manahin ang baluti ng Mackay Knight ng kanyang ina, si Garro ang Golden Knight. Sa kabila ng mga taon na lumipas, siya at ang kanyang ama ay tinutugis pa rin ng mga Royal Knight. Si Mendoza, na dating Mackay Order alchemist, ay natupok ng kanyang kapangyarihan at nagsimulang gamitin ito para sa kasamaan. Dahil dito, isinumpa siya ng utos na nagbabawal sa kanya na ipasa ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga supling. Nagpunta si Mendoza sa Royal Castle sa Santa Bard at pinagtibay para sa kanyang makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling. Gayunpaman, isinumpa ang kanyang mga supling at napilitan siyang patayin nito. Dahil sa kanyang puot, nagpasya si Mendoza na lipulin ang bawat Mackay Knight. Sa kasalukuyan, nagawang malaman ng mga Royal Knight ang pinagtataguan ng mag-ama at nagpasyang sunugin ito. Si Leon, gayunpaman, ay nasa loob, hindi naapektuhan ng apoy. Pumasok ang isa sa mga Royal Guard para haminin siya, ngunit ginamit ni Leon ang kanyang Mackay Knight power para ipatawag si Garro, ang kanyang baluti na nagliliyab sa kalahati ng kanyang katawan. Nakipag-away ang dalawa, at mabilis na nadaig ni Leon ang kabalyero ng tao. Gayunpaman, pagkatapos ay project ang kabalyero sa hangin, ang kabalyero ay nagsimulang mag-transform sa isang demonyo at itinapon ang nasunog na taguan laban kay Leon. Nakapagtataka, walang pinsala si Leon at sumugod siya, itinusok ang kanyang espada sa ulo ng demonyo. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang demonyo at inihanda ni Leon ang kanyang paninindigan. Marami sa iba pang mga gwardya ang tumakas nang makita ang laban, at muling sumugod si Leon. Hiniwa ang mga paa ng demonyo hanggang sa maibigay niya ang huling atake. Sa pagsikat ng araw, nagmamasid si Leon at ang kanyang ama ay lumitaw pagkatapos gumugol ng isang buong gabi kasama ang mga babae. Sinisisi ni Leon ang kanyang ama sa pagpapabeya sa kanya nang alam niyang sasalakayin ang mga kabalyero. Gayunpaman, sinabi lamang sa kanya ni Herman na ang lahat ng ito ay isang pagsubok bago sila nagtakdang magaganti. Si Zorro, na Herman ang tunay na pangalan, ay tumakas sa Valiente at ipinakita sa sanggol na si Leon mula sa malayo ang ginawa nila sa kanyang ina bago umalis sa kaharian. Habang humihinto upang magpahinga, binangungot ni Leon ang kanyang ina na sinunog sa tulos. Ang mga bangungot na ito ay bumabagabag sa kanya, habang siya ay dumaranas ng mga marka ng paso na nagsisilbing palaging paalala ng pagkamatay ng kanyang ina. Ang mga paso na ito ay nagpapalitaw din sa kanyang pagbabago sa nag-aalab na Garro kapag siya ay nababalisa. Dahil dito, si Leon ay nagtataglay ng matinding sama ng loob sa lahat ng kakilakilabot na umiiral at nananatiling matatag sa kanyang panata na magaganti kay Mendoza. Bigla siyang ginising ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa ilog. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ngunit hindi pinahahalagahan ni Leon ang mga biro ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina at mga marka ng paso.
Bagamat gusto ni Herman na gawing maliit ng kanyang anak ang bagay na iyon at tanggapin ang mga bagay-bagay sa bawat araw, determinado si Leon na alisin si Mendoza at ang kanyang mga demonyo sa lalong madaling panahon. Habang nagloloko si Herman, si Leon ay natitisod sa isang nasusunog na istaka kung saan nakita niya ang kanyang ina na nasusunog. Isang lalaki ang lumitaw at sinabi sa kanya na mula nang mapatay ang kanyang ina, isang sumpa ang naging sanhi ng pagkamatay ng maraming babae. Ang pagsunog ng mga mangkukulam ay nagpapatuloy, dahil ang isa pang mangkukulam ay nahuli para sa isa pang pagkasunog. Sinabi ni Leon sa kanyang ama ang tungkol dito, at nalaman niyang alam na ito ni Herman. Sinabi sa kanya ni Herman na ang mangkukulam, si Emma, ay isang Mekai alchemist na maaaring maging mahalaga sa kanila. Nagpasya silang iligtas siya, at sumakay si Herman kung saan siya nakakulong, habang nilalabanan ni Leon ang kakilakilabot na nakahuli sa kanya sa labas matapos itong itaboy ni Herman upang iligtas si Emma. Pinatunayan ni Emma na sapat ang lakas upang hawakan ang sarili at pinalaya ang sarili. Pumunta siya sa labas at tinulungan ng kaunti si Leon bago siya pinabagsak na may naputol na tulay sa kalahati. Dumapa si Leon sa lugar kung saan sinunog ang kanyang ina at may isa pang pangitain kung kailan ito nangyari at kung paano niya nakuha ang mga marka ng paso. Agad siyang napalitan ng Garo at bumalik sa pakikipaglaban sa katakutan. Gayunpaman, nawalan siya ng kontrol, at sinubukan ni Herman na pigilan siya at pekalmehan siya habang tinatapos ni Emma ang katatakutan. Pagkatapos ay nakatanggap si Herman ng mensahe mula kay Gale, isang Mekai alchemist na nagtatrabaho sa pag-aayos ng Zaruba, isang demonyong singsing na pag-aari ng ina ni Leon. Sa singsing na ito, makokontrol nila ang kapangyarihan at apoy ni Leon. Nagpasya si Emma na sumama sa kanila ngunit palihim na naglalagay ng tracker kay Leon. Kinaumagahan, umalis sila papunta kay Gale at sinundan niya sila nang hindi napapansin. Pumunta sila sa hideout ngunit sinalubong sila ng mga bitag ng lumilipad na matutulis na bagay. Si Marcelo, ang apprentice ni Gale, ay nagpadala ng mga bitag hanggang sa ibunyag ni Herman ang kanyang pangalan. Nagalit si Gale kay Marcelo at sinigawan siya dahil sa pagkakamali, na ikinagalit ni Marcelo. Dahilan para tumakas siya upang makita si Zaruba bago ito kunin ng may-ari nito. Si Marcelo ay palaging nagnanais ng Zaruba, at ginagawa pa rin niya. Iniisip na sina Herman at Leon ay hindi babalik para dito. Bumalik si Gale upang tapusin ang usapin, at habang ginagawa niya, narinig ni Marcelo ang tawag sa kanya. Sinasabi nito sa kanya na huwag hayaang kunin ito ng mag-ama pagkatapos ng maraming taon at pilit itong kunin para sa kanyang sarili. Nag-transform si Marcelo sa kanyang night form at pinatay si Gale. Kinuha niya ang Zaruba at tumakbo, ngunit nakasalubong niya si Emma sa daan, na kinuha ito mula sa kanya at tumakbo din kasama nito. Nang marinig ni Leon at Herman ang pagsabog mula sa maikling away ni Marcelo at Emma, pumunta sila upang tingnan ito at hanapin ang isang sugatang Marcelo. Sinabi sa kanila ni Marcelo na kinuha ni Emma ang singsing at pinatay si Gale. Hinabol siya ni Leon at nakita siyang nagtatago. Sa sandaling atikihin siya nito, lumaban siya at sinabi sa kanya na inatake siya ni Marcelo dahil binigo niya ang kanyang pagbabantay at naging horror siya. Hinarap ni Herman si Marcelo tungkol sa pagpatay kay Gale, at sinabing hindi sinasaksak ni Emma ang mga tao. Agad na nagbago si Marcelo sa isang horror, at inilabas siya ni Herman sa bukas. Sinubukan ni Marcelo na gamitin ang Zaruba, ngunit nabigo ito dahil nakikipagdeal lang si Zaruba kay Garo. Nag-transform siya sa isang horror, at hinarap siya ni Leon kay Garo. Sinaksak siya sa bituka kung saan niya isinusuot ang singsing at nakilala si Zaruba. Nakipagkasundo si Leon kay Zaruba, at sa bagong tuklas na kapangyarihan, pinutol niya ang kakilakilabot at pinatay ito. Ipinagpatuloy ni Herman at Leon ang kanilang paglalakbay sa isang nayon kung saan napapabalitang nawawala ang mga tao. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga peregrino at nagtatanong tungkol sa mga alingaw-ngaw pagdating. Itinanggi ng alkalde ang lahat. Nang maglaon, natagpuan nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Aloes na binubuli dahil sa pagdadala ng isang kahoy na manika mula nang mamatay ang kanyang ama, at sila ay sumagip sa kanya. Inanyayahan sila ni Aloes sa kanyang tahanan, at tinanggap sila ng kanyang ina. Ang ina ni Aloes ay palaging inaakusahan ng isang mangkukulam dahil ipinanganak siya sa ibang lugar, at ibinahagi niya ang kanyang kwento sa kanila.
Naniniwala siyang pinatay ng magnanakaw ang kanyang asawa, at biglang sinisisi siya ng mga tao sa lahat. Habang kumakain sila, pumapasok ang mga taga-nayon sa kanyang tahanan at hinihiling sa kanya ang kanilang mga anak. Sinubukan ni Herman na makialam, ngunit patuloy sila sa kanilang paninirang puri. Dinala nila siya sa labas para pilitin siyang umamin na may alam siya. Tumakbo si Alois palayo sa bahay habang sinusubukang hulihin siya ng ilang mga taga-nayon. Pumunta si Herman at pinalaya ang babae ngunit nahuli siya sa akto bilang bahagi ng kanyang daya. Kahit papaano ay hinayaan nila siyang iuwi ang babae at palihim na magplano ng ilang uri ng seremonya ng exorcism. Sa wakas ay nahanap na ni Leon si Alois ngunit pinakinggan niya ang kanyang sarili, kaya nagtago si Alois ng ilang minuto ngunit lumabas siya nang makita niyang si Leon lang iyon. Pagka-uwi, sinabi ni Herman kay Leon na sa palagay niya ay maaaring maging kakilak-kilabot si Alois pagkatapos na subukan ang lahat ng mga kampana. At sinabi sa kanya ni Leon na dapat siyang harapin ng naaayon, ngunit nakakagulat, hindi siya yon. Sinabi sa kanila ng ina ang tungkol sa karpintero na pinatay upang linisin ang kanilang nayon matapos magtanong si Leon tungkol sa kubo ng karpintero na pinagtataguan ni Alois. Napagtanto ni Leon na ang katakutan ay ang manikang kahoy at lumabas upang hanapin si Alois na umalis muli. Si Herman at ang ina ni Alois ay biglang inatake ng mga taga-nayon para sa seremonya habang hinahanap ni Leon si Alois at hiningi ang manika. Ang manika ay nagbago sa isang kakilak-kilabot pagkatapos at Leon fights ito. Ginagamit nito ang mukha ni Alois bilang diskarte sa pagtatanggol at nahulog si Leon dito. Nakiusap si Alois kay Leon na huwag saktan ang lagim dahil gusto niyang ipagpatuloy nito ang pananakit at pagpatay sa mga taga-nayon sa pagpatay sa kanyang ama. Si Leon ay sumuko, ngunit ang katakutan ay patuloy na pumunta at pinatay ang mga taga-nayon sa labas ng bahay ni Alois. Sinundan ito ni Leon at sa wakas ay nagpasya na labanan ito. Ang pagmamaniobra mula sa gilid hanggang sa gilid, ang Garo ay namamahala upang ihagis ang lagim sa lupa. Pinatay niya ito, na nagpaiyak kay Alois. Kinabukasan, binisita nila ang libingan ng ama, at nagpaalam si Leon kay Alois na mukhang mas masaya sa piling ng kanyang ina. Nakipagkita si Leon kay Zaruba na kumukuha ng kung ano sa kanya, 1 taon mula sa kanyang buhay bilang bahagi ng kanilang deal, at siya ay nawala ng malay. Nakita niya ang Garo at sinabi nito sa kanya na matutong tanggapin ang kanyang apoy at ang kanyang espada. At sa wakas ay nagkamalay siya sa isang biyahe patungo sa Santa Bard. Pinipilit pa rin ni Leon si Herman tungkol sa paglusob sa kastilyo, ngunit iniisip pa rin ni Herman na masyado pang maaga at pumunta sa kanyang misyon sa gabi. Habang sinusubukang magpahinga, bigla siyang inatake ng Royal Knights. Tila, ang anak ng hari ay nawala, at ang mga may-ari ng inn ay nagulat ng presensya ni Leon, na nalilito sa kanya sa prinsipe. Nagawa niyang makatakas sa labas at tumakas, ngunit sa kasamaang palad, nakilala niya ang kanilang kapitan na si Bernardo Dion, isang Mekay Knight na sumali sa panig ni Mendoza. Sinalakay ni Bernardo si Leon, at si Leon ay nag-transform din sa Garo, at isang matinding laban ang naganap. Na-knockout si Leon ni Bernardo na naging sanhi ng pagkakadisable ng kanyang armor, na iniwan siyang bukas at mahina sa Black Knight. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Emma at pareho silang nakatakas. Makalipas ang ilang araw, humingi si Leon ng isang kaaway na sanayin kapag naibagsak niya si Mendoza. Habang nagsasanay, madali niyang talunin ang lahat ng ibinigay na kakilak-kilabot at gusto niya ang isang bagay na mapaghamong. Kaya nagpasya siyang kunin ang kaimira ng Orvan. Habang papunta sa kinaroroonan ng halimaw, tinulungan niya ang isang lalaking nagngangalang Alfonso na maskam ng lahat sa bayan. Mamaya, naghapunan sila at nagpakilala sa isa't isa ng maayos at nauwi sa parehong direksyon sa kanilang mga paglalakbay. Sa kanilang kalituhan kung bakit sila patungo sa parehong paraan, napagtanto nila na ang kaimira ng Orvan ay kanilang kaaway, at dapat silang magtulungan upang talunin ito. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang labanan ito, ngunit ito ay nagpapatunay na napakalakas para sa kanilang dalawa kahit na pinagsama. Si Leon ay nagbago sa Garo at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ngunit nakulong at naduraj sa pagitan ng horror at isang mahirap na lugar. Tumawag siya kay Alfonso para humingi ng tulong ngunit ang huli ay nagdududa hanggang sa dumating si Rafael, ang kanyang amo, ang Mekay Knight Gaya, at nakipag-away na nagpalaya kay Leon mula sa kanyang pagkakakulong.
Ngunit si Rafael ay may sakit at hindi maaaring manalo laban sa kakilakilabot. Siya ay nabutas at nakamamatay na nasugatan, at ipinasa niya ang kanyang espada kay Alfonso upang humalili sa kanya bilang si Gaia. Kinuha ni Alfonso ang espada at naging Gaia at tumayo sa mahinang Chimera at matagumpay itong napatay. Nagpasya si Leon na tulungan si Alfonso sa kanyang misyon na alisin si Veliante sa mga kakilakilabot, kaya nagsanib puwersa sila. Habang nalaman din na si Alfonso ang nawawalang prinsipe at pinsan ni Leon. Nalaman ni Mendoza na ang reyna ay nakababatang kapatid ni Ana at inakusahan siya ng pagkalason sa hari. Siya ay naaresto, si Alfonso ay tumakbo mula sa kastilyo at nakilala ang kanyang amo. Nakipagkita sila kina Herman at Emma, at ipinagpatuloy ang kanilang plano na makalusot sa kastilyo. Magsisimula ang paglusot sa sandaling lumubog ang araw at akayin sila ni Alfonso sa isang lihim na daanan. Dumaan sila sa isang lugar na puno ng kakilakilabot at halos hindi sila makatakas, ngunit pagkatapos ng kanilang panandaliang tagumpay, sila ay natutugunan ng isang mas malaking panganib sa pangalan ni Bernardo, ang Black Knight mismo. Si Leon at Alfonso ay tumakbo pababa ng hagdan upang hanapin si Mendoza, ngunit hinarang ng mga horror night na malaman kung ano ang ginagawa ni Mendoza. Ngunit nagtiyaga sila at nagtagumpay at nakahanap ng isang lihim na daanan sa isa pang silid, na may mas maraming hagdan patungo sa kung nasaan talaga si Mendoza. Sa wakas sila ay nakaharap sa kanya at pinapanood siya habang siya ay sama ng isang katakutan mula sa madilim na kailaliman. Nag-transform sina Leon at Alfonso sa kanilang baluti at sinubukang labanan ang demonyo at si Mendoza ng sabay. Tinutuya ni Mendoza si Leon habang si Alfonso ay nakikipaglaban sa halimaw ng mag-isa. Ngunit napansin ni Mendoza na tinutupok ng singsing ni Leon ang kanyang apoy, kaya hindi siya nawala ng kontrol sa sarili. Inilagay niya si Leon sa ilalim ng isang spell na nagpapalamig sa kanya sa lugar, at ipinakita niya sa kanya noong gabing sinunog ang kanyang ina sa istaka. Ipinakita niya sa kanya ang isang imahe kung gaano siya sumisigaw habang sinusunog sa istaka na nagiging sanhi ng pagsunog ng kanyang mga peklat. Pinasisigla nito ang apoy sa kanya na nagdudulot ng pagsabog na sumisira sa lahat ng bagay sa kanyang paraan gamit ang mga fireball projectiles nito. Nawawalan siya ng kontrol at ang kanyang isip ay lalo pang nag-aalsa habang ang sunog na katawan ng kanyang ina ay nalilanta. Ang kanyang sandata ng Garo ay may bagong anyo, naging isang purong hayop. At ibinunyag ni Mendoza na ang sandata ng Garo ay umaabot lamang sa tunay nitong anyo kapag ibinigay ng kabalyero ang sarili sa kasalanan. Sinusubukan ni Alfonso ang kanyang makakaya na pigilan siya at ibalik siya sa kanyang katinoan, ngunit si Leon ay labis na natupok ng buo na ang tanging paraan upang pigilan siya ay ang sirain ang kanyang armor's core. Sa lakas ni Gaia, sinira niya ang baluti at bumalik si Leon sa sarili. Lumapit si Alfonso sa espada ni Garo at kinuha ito, naging Garo, at sinalubong si Mendoza at ang kakilakilabot. Matagumpay niyang napatay ang kakilakilabot na tumupok kay Mendoza isang segundo bago at napatay silang dalawa. Nang matapos ang lahat, gumapang si Leon kay Alfonso at humingi ng kanyang espada at baluti, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na kay Alfonso na ang Garo. At hindi na Mekay Knight si Leon, simple lang siyang tao. Desperado itong nakikiusap ni Leon dahil kung wala ito, wala siyang saysay sa kanyang buhay. Ngunit ipinakita sa kanya ni Alfonso ang pagkasira na dulot niya bilang Garo. Pinuntahan ni Alfonso para palayain ang kanyang ina para lamang makitang tinapos niya ang kanyang sarili para protektahan siya. Samantala, umalis si Leon at mag-isa siyang pumunta sa isang bangin, kung saan iniiyak niya ang kanyang puso hanggang sa hinayaan niyang mahulog ang kanyang katawan.